Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong ika-21 ng Enero taong 2021. At gaya po ng ating palaging paalala sa inyo, kayo po'y magsuot ng inyong mga face mask and face shield. And per doctor's advice, papanatiliin muna natin ang ating face mask. At saka pag kayo po'y nasa labas na, huwag niyong kakalimutan yung mga observance ng 2-meter distance or 6 feet. Tsaka palagi kayo maghugas ng inyong mga kamay with soap and water. At huwag niyo rin kalilimutan ang mahalaga sa labanang ito against coronavirus is to have a healthy body, which means you need to eat healthy foods. Yung mga nutritious. Kaya ng vegetables, prutas. Minom kayo ng maraming tubig. Mag-exercise. Sleep at least 8 hours a day. Kumuha kayo ng sinag ng araw. Kahit 15-20 minutes sa umaga. Pag hindi umulan, okay na yan. Ang pinag-uusapan nyo itong mga health protocols. Merong pinalabas yung National Task Force Against COVID-19. Pero luma na ho ito. Tayo, sa programa natin, I remember, ang naunang nagsalita nito, kasi sintido kumuno ito Hindi ba sabi natin, nung unang lumabas yung variant, na medyo nayanig ang ating pamahalaan, sabi natin, paano ba matatransmit yung bagong variant? Di ganun din, wala namang pagbabago Kaya sabi natin, we have still to observe the minimum requirements ng health protocols natin. Wearing of the mask, wearing of the face shield, observing the physical distance of 2 meters or 6 feet, washing of the hands. Yun din ang sinasabi ng National Task Force, pero luma na nga ito. Paulit-ulit na natin sinasabi yan. Kaya, huwag kayong magagambala. Anumang variant yan, pagpatuloy lang po natin yung dati nating ginagawa, yung dati nating paalala ni Presidente, mulat sa pool, yun lang naman ang ating palaging sinasabi sa inyo. Sapagkat lahat ng virus hindi kakapit sa katawan natin yan kung meron tayong ginagawang health protocols and at the same time maintaining a healthy body, hindi po ba? So, kayo mag-alala dyan, ano pang variant yan, kaya natin yan. Anyway, meron nga pala nag-text sa atin. Bakit daw, ano raw ba talaga ang regla dyan sa IATF? Kasi daw pumapasok siya ng mga malls. 99% daw, pinapayagan naman daw siya. Pero bakit naman daw yung 1% hindi? Babae yung nag-text sa atin, kaibigan natin. Hindi ko matanong, ilang taong ka na ba? Baka naman more than 65 ka na. At halata sa hitsura mo, kaya hindi ka pinapayagan. Katunayan meron tayong kaibigan si dating Congressman Tony Boy Florendo. Minsan pumunta tayo sa Greenbelt. Nakita natin yung kanyang partner. Sabi ko, nung ginagawa mo rito? Sabi niya, hinarang si Tony Boy Sabi ko, bakit? Senior citizen kaya pala. Ba't ako hindi hinarang? Siguro kasi ako, puti na ang buhok Kahit na, in fact, hindi naman siya mukha hindi naman yata. 70 pa si 64 lang yata si Congressman ex-Congressman Tony Boy Florendo. Pero hindi siya pinapasok. Hinanapan siya ng ID, walang ID. O kaya siguro, yun yung mga
65 years old. Pwede. Pero yung 66, paakyat, as a general rule, hindi kayo po pwedeng lumabas ng bahay. Pwede lang ho kung for essentials. Punta kayo bibili kayo ng gamot, punta kayo ng doktor. Otherwise, talagang hindi po pwede. Kaya sa ngayon po sa IATF, pag-uusapan kung iaakyat natin yung mga pwede na. Kasi depende nga sa sitwasyon Kasi pag 66 and above ka, ordinarily, meron kang mga underlying illness na tinatawag. Meron kang mga dating sakit. May diabetes, may alta presyon, may sakit sa puso, may sakit sa liver, kidneys. O kaya, pag dinapuan kayo ng virus, delikado. Katunayan, di ba sa Norway, coincidentally, hindi na lang 20, may nadagdag na naman daw namatay doon. Pero, hindi pa naman final ho yun. Iniimbestiga pa nila kung talagang yung virus talaga nakamatay o dati na yung mga sakit nila. Kasi lahat ng mga namatay doon, 80 and above. So, masyado na nga namang, apart from may edad na, kung may mga dati na sakit, baka naman yun talaga ang kinamatay nila. Nagkataon lang. So, huwag po tayo masyadong magkaroon ng mga takot sa puso natin. Basta tandaan nyo, ang purpose ng bakuna, anumang uri ng bakuna para dito sa coronavirus, para tayo ay mapangalagahan ng ating kalusugan at kaligtasan. Sayang naman yung lahat ng oras nila, lahat ng araw nila, binuhos nila yung panahon, yung talino nila, para suriin paano i-neutralize itong virus. Tapos, yung pala, kalalabasan mas lalo pa tayo mapapasama. Hindi naman po siguro ganun. Anyway, alam nyo ba na habang totoo na maraming walang trabaho, marami yung bakante. Siguro ang problema lamang ay hindi alam ng mga walang trabaho na meron silang pwedeng pasukan. Kaya ito pong DOLE. Alam niyo ba ang DOLE? Yung Department of Labor and Employment. Sa ilalim ni Secretary Silvestre Bebot Bello. Meron po silang programa. At yung pong Department of Labor and Employment's Bureau of Local Employment, meron po silang pinupost na mga bakanting posisyon o trabaho para sa inyo, mga walang trabaho. At ayon po sa DOLE, ito, tandaan nyo, pakinig po kayo maigi dito. Pati na yung mga kritiko para alam nyo rin naman na yung mga walang trabaho pwede naman talagang mag-apply at pumasok. Alam nyo ba na 1,802 na bakante naghahanap ng mga clerical aid. Sa office clerk naman, 767 ang kailangan. At doon po sa mga kasambahay, domestic helper, 710 ang bakante. Naghahanap. Sa call center agents na lang They need about 602. Yung pong mga machine operator, alam niyo ba kung ilan ang kailangan? 350. Yung service crew, 217. Yung pong production worker, 143. Yung laborer, 102. At yung pong technical support staff, 100. O pati yung sa mga restaurants.
Ang dami yung naghahanap ng waiter. Mga 60. 60. Talaga itong allergy natin. Hindi pa natin nadidiscovery kung saan nanggagaling. Ito pong mga interesadong aplikante. Alam niyo pong gagawin nyo? Excuse me. Kontakin niyo po yung pinakamalapit na Public Employment Service Office o PESO. Pwede rin po kayong magbisita dun sa Dole ng Trabaho, Negosyo, Kabuhayan website. At yung pong webpage nila, makikita nyo dun sa www.dole.gov.ph. Ulitin po natin www.ble.dole.gov.ph. Small letters ulat. O pag yun na-access nyo, makikita nyo doon yung kung anong uri kayo pwedeng mag-apply, ilan ang kailangan. Kaya sa dami ng pangangailangan, marami rin namang walang trabaho. Palagay ko, pagkakataon na po ninyo ito. Ito naman pong Dole, meron na naman pinahayag sila. Sa ngayon sa kanila, 4.7 billion pesos na ang naipamahagi nila, nailabas na sa mga 1 milyong formal sector workers sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measures Program. Ang sabi po ng Dole, yung pong figure na 80 to 85% ng total ng 7 billion budget na allocated for workers affected by the government, yun na po ang nailabas. O malaki na po yun. Kung 80 to 85%, 4.7 billion. Marami na talaga ang naipamahaging pera para dito sa mga formal sector workers. Yung actual budget po ang binigay sa Dole, nasa 4.7 billion pesos. At yung pong budget is 7 billion. Kasama na po yung 3.1 billion galing sa turismo. So, a total of, alam niyo ba kung ilan na yung mga workers na kikinabang dito, formal workers? 952,000. O, halos 1 milyon na. Kasama na po yung mga employees niya sa education, sa tourism sectors. Tumanggap na sila ng cash aid amounting to 5,000 under camp. O meron nga ho palang paalala itong Dole, lalo na dyan sa NCR. Pinapaalala po yung mga employers at yung mga manggagawa na hindi pa nakakakuha ng kanilang camp assistance. Ay, meron lang kayo hanggang January 22. So, ibig sabihin, hanggang Lunes na lamang yan para mag-claim kayo ng assistance. Kasi pag hindi pa kayo nag-claim after January 22nd, hanggang Friday, hindi Monday, mawi-wave nyo yun, ibibigay na lang yun doon sa ibang mas nangangailangan. Kasi pag hindi kayo nag-apply, that means you don't need the money. O, kung pwede rin namang hindi nyo alam. Kaya ngayon, pinapaalam na sa inyo na hanggang Biyernes na lamang. Balikan po natin kayo after a short break from our studio.
may maganda tayong balita doon sa mga empleyado sa gobyerno. Because the government employees will enjoy higher salaries mula ngayong buwan na ito. Dahil ipatutupad na po yung second tranche ng Salary Standardization Law. Sabi po ni Budget Secretary Wendell Avisado, nag-issue na po siya ng National Budget Circular 548 kung saan ay nilatag niya yung guidelines para sa pagpapatupad ng second tranche ng pagtaas ng sahod ng mga civilian personnel sa ilalim ng Republic Act 11466. At yun daw pong mga salary adjustments ay para sa mga personnel na nagtatrabaho sa national government agencies, at ito ay chargeable dun sa kanilang mga personnel service budget sa ilalim ng 2021 General Appropriations Act. At ito raw pong pagpapatupad nito, ang magdedetermine nito ay yung kanya-kanyang governing boards, and they will be charging it against their approved corporate operating budget. At ito mong DBM ay nag-release na rin ng Local Budget Circle number 132 na nagpiprescribe naman ng salary adjustment rules for local government personnel. And this also covers the honoraria rates of barangay officials and employees na depende naman sa salary schedule adopted by their respective municipalities or cities. Hindi ba one time na balitaan natin na meron avian influenza virus para sa mga ano ito, mga swine and mga poultry. Sabi po ni Secretary William Dodd ng Department of Agriculture, libre na tayo sa avian influenza sapagkat as of January 8 daw, yung huling mga H5N6, yun ang tawag nila doon sa avian influenza virus strain, natanggal na. At ito raw ay na-resolve dyan sa isang commercial layer poultry farm sa Pampanga and backyard poultry farms in a village in Rizal. Sa loob lamang ng hindi hihigit sa isang taon, matapos na itong poultry virus ay pumasok sa ating bansa. At ito po ay isang welcome development dahil alam naman natin yung poultry meat talagang popular yan dito sa ating bansa. Karamihan ho sa atin mahilig sa manok, sa chicken. Mahilig din tayo sa baboy at sa baka. Kaya maraming may sakit ng alta presyon pag puro baboy kinakain. Kaya hinay-hinay pagdating mo sa karning baboy. Kaya kinukomendahan po, kinukongratulate ni Secretary Dar yung pong Department of Agriculture, BAI dyan sa Pampanga at Rizal at local governments dahil sa mabilisan nilang sasawata o pagpapatigil at pag-relimit ng pagkalat nitong strain sa ibang lugar. Mukha naman daw sa kanilang pagsusuri yung mga ibang apektadong farms wala namang nakikitang ebidensya na meron pang mga AI virus kanila. Pero sabi po ng Department of Agriculture, kailangan pa rin tayong
vigilant, yung mga poultry farmers, at saka yung stakeholders natin sa industry. At kailangan mag-report kayo pag kayo may napansin na unusual na sakit dyan sa inyong mga poultry, sa baboy o sa baka, i-report nyo kaagad sa veterinarian, sa pinakamalapit ng agricultural office. At meron po silang binigay na telepono. O ito, pakinggan nyo ito ha. Sulat nyo. Itong tawagin nyo pag may napansin kayong may sakit yung mga manok nyo o yung inaalagaan yung baboy o yung baka. Ito po yung number. 0995-132-9339. Ulitin natin. 0995-132-9339. Meron pa isang number. Ito pa. 0920-854-3119. Ulitin natin. 0920-854-3119. O yan ang tatawagan nyo, ang mga opisina ng veterinarya natin yan. O merong magandang balita na naman si Ramon Ang. Talaga ito si Ramon Ang eh. Saludo tayo rito eh. Bawat galaw nito para sa kabutihan ng bansa. Kaya nga minsan, nasabi natin sa kanya, 2 years ago yata, ikaw na kaya tumakbong presidente. Naku, sabi niya, mahirap yan. Dito na lang ako sa negosyo. Mahirap ang politika. Tama ka naman doon. Kung wala kang sikmura sa politika, huwag kang pumasok. Sa ngayon po Ramon ang presidente ng San Miguel Corporation. Hindi ba na pabalita dito sa programa natin at sa iba pang mga plataforma, radyo, TV, na binuksan na yung Skyway, di ba, last week. At libre. Hindi kayo magbabayad ng toll muna. Pero yung mga, sabi ni Mr. Ramon Ang, yung mga frontliners, mga 10,000 yun, 400. Hindi talaga sila papagbabayarin. Indefinitely free. Ang biro niyo yun. Sabi ni Mr. Ramon Ang, lahat daw ng expressways ng San Miguel Corporation, toll-free ito mula pa na magsimula ang pandemic. Kaya kahit na magsimula ng magkolekta yung Skyway na yan, Skyway 3, na mga toll fees, libre pa rin yung mga frontliners natin. Katunayan, sabi niya, kung kukumputin mo yung hindi nila siningil doon sa mga nangungulekta, aba hindi po, alam niyo ba kung magkano ang inabot ng na-waive ng San Miguel Corporation ni Mr. Ramon Ang doon sa mga frontliners na hindi pinapabayad? 156 million pesos. O biro niyo yun, kalaking pera yun eh, hindi siningil yung ating mga frontliners ng San Miguel Corporation. At sabi ni Ramon Ang, mula pa po noong June 2020, yung San Miguel Corporation, ang the only, siya lang, nag-iisa, na toll operator na nagpapatupad ng no toll fees. Hindi kayo magbabayad sa toll. Doon sa mga medical practitioners sa expressways. Alin po ba yan? Yung Southern Tagalog Arterial Road, yung South Luzon Expressway, yung Skyway System, yung pong NAIA Expressway, at yung pong Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Sabi po ni Mr. Ramon Ang, sa panahon ng pandemya, this time of the pandemic, we need to help our country. Kailangan tulungan natin ang ating bansa, our fellow Filipinos, and each other, at ating mga kababayan, at ang bawat isa.
as much as we can hanggang makakaya natin at sa bawat pagkakataon. We have been providing this courtesy to our medical practitioners non-stop because it's our way of honoring them and thanking them for their selfless efforts to save lives and help us survive the crisis. So, sabi po ni Ramon ng San Miguel Corporation, kaya nila pinalilibre itong mga medical practitioners, pagbayad ng toll fee. Kasi sabi niya, kaya namin ito binibigay sa kanila. At walang hinto po ito, itong libreng ito. Ito ang, sa aming palagay, ang pinaka-epektibong pamamaraan namin na sila'y parangalan at pasalamatan sa kanilang walang sawa at walang pag-iimbot na pagtulong at pagligtas sa buhay at tulungan tayong makasurvive, magtagumpay dito sa krisis na ito. Ang galing, ano? Thank you, Sir Ramonang, and congratulations for your social consciousness. Marami pa ho yan. Ako, marami akong alam na tinutulungan ito. Hindi niya naman binibida. Meron akong alam. Sorry Mr. Ramonang, bibida ko Meron akong alam. Diyan sa isang lugar, malapit dito sa atin, nearby province. At meron pang iba. Alam niyo ba na yung mga empleyado sa munisipyo o sa syudad, na alam niya naman na maliit lang ang mga sweldo, binibigyan niya ng mga dagdag na allowance nang walang nakakaalam. Kaya ko lang nalaman, nagkwento sa akin yung mga tumatanggap Kita nyo? Yun ang mga gayahin ng mga negosyante. O natatandaan yung Dasera case? Yung kay Cristino ba? Yung flight attendant ng Philippine Airlines na natagpo ang patay dun sa bathtub ng isang hotel sa Makati. Dahil the night before, nagkaroon sila ng parang selebrasyon ng pagpasok ng bagong taon. At nagkaroon nga ng kontrobersya rito dahil itong mga pulis, sinabi agad na may rape. O di syempre, yun naman ang nakarating naman sa magulang, o di nag-react naman ng gusto. O di nagpahayag ngayon ng mga pahayag laban dun sa mga kasamahan ng Christine. Ito naman pala, mga gay. Hindi lamang yan, nagkaroon pa ng mga reward money na sumuko na. Madalit sabi, talagang naging messy. Alam niyo ba ang latest doon? Ang latest doon, merong second autopsy kasi yung first autopsy report appears to indicate na wala namang rape. So, nagkaroon ng second autopsy. Ang problema, yung second autopsy, hindi pa nilalabas kung ano ba talaga ang natagpuan nila. Although si Dr. Fortune, kini-question yung second autopsy, kasi daw mukhang naimbalmado na paano, mga questionable daw. Whatever, kung ano man yung second autopsy, labas nyo na. Kasi nagwo-worry naman yung mga respondents. Dahil baka daw paplantahan sila ng ebidensya para lang isulong yung teorya na may rape. Kahit daw para sa kanila, hindi naman totoo. At pati daw yung mga spekulasyon na nalagyan ng droga yung iniinom na alak. Hindi rin daw totoo yun sapagkat nagpa-test sila, puro naman negative. O madalit sabi, meron pong ongoing preliminary investigation. But the latest
Sabi po ni General Devon Sinas ng PNP, ang ating Chief of Police, inaprubahan na raw po yung rekomendasyon ng Directorate for Investigation and Detective Management para i-relieve yung Makati City policemen, kasama na yung Chief of Police, dahil daw sa maaaring mga posibleng liability sa pag-iimbestiga sa pagkamatay nung flight attendant na si Christine Dacera. Pero ang sabi naman po ni General Danao, ito naman yung NCRP o Director, pag-aaralan muna daw kung ipatutupad ka agad kasi hindi naman daw fair na mag-relieve ka ng mga pulis nang wala namang hindi pa tapos yung pag-iimbestiga. Ang gusto kong malaman, anong reason for the relief? Parang hindi naman kasi binanggit. Sinasabi lang na probable o possible liability. Bakit magkakaroon ng liability? Dahil mali yung investigasyon? Dahil pinalutang na may rape? Kailangan bigyan natin ng tamang dahilan para hindi tayo nag-speculate. Hindi po ba? Anyway, pinag-uusapan yung mga pulis. Tandaan nyo naman yung ating binalita sa inyo na kung sana pulaan natin yung judge dyan sa Marawi, RTC, sa Sulu rather, sa Hulo. Dahil na-file na yung kaso, hindi mai-release yung warrant of arrest, tuloy, ni-release yung mga suspects. Yung latest po doon, itong si General Devon Sinas nagsasabi na yung po daw siyam na nakademandang mga pulis, nagbigay na ng mga feelers na sila ay mag-surrender. At nakikipag-usap daw sa kanila, mga 5 hanggang 6 daw dun sa siyam ang gusto nang sumuko. Hopefully before the end of the week daw. At gusto na nilang magpasailalim sa custody ng PNP. Kung nakikinig yung mga pulis na yun, tama yun, sumuko na kayo. Kasi pag kayo ay on the wanted list, naku, mahirap na. Mabuti na yung sumuko kayo, harapin nyo. Kung meron kayong depensa, kumuha na kayo ng mga abogado nyo para magkaroon na ng mabilisang paglilitis o trial. O siya nga pala. Alam niyo ba si Ambassador Babes, si Jose Manuel Romualdez? Naturukan na siya ng bakuna. At ang tinurok sa kanya ay vaccine ng Moderna. Hindi naman usa dahil nauna siya sa atin. Kung hindi, dahil nandun siya sa Amerika. Doon ang kanyang station eh. Kasama ho yun doon sa patuloy na rollout ng Washington DC. Lahat ng mga naroroon, kailangan magkaroon ng bakuna. Lalong-lalo na kasi umaten po ito kaninang alas 12 ng madaling araw, alas 12 ng tanghali doon sa inauguration ni President Joe Biden at ni Vice President Kamala Harris. Kasama na ho doon yung isa pang tinurukan sa Saudi Arabia naman, yung Philippine Ambassador natin, si Adnan Alonto, at sa kanyang asawa. Sabi ho ni Ambassador Alonto, December 29 para siya tinurukan.
At yun ang unang shot niya sa bakuna. Yung kanina ho, alas 12, ang hirap talagang inaantay-antay natin, pero I was drifting from sleep to waking up kasi pinipilit natin panoorin na lahat. Di tuloy natin napanood si Lady Gaga na kumanta ng national anthem. Nakuha na lang natin, ginugil na lang natin. Maganda naman yung, sabi nila, day of celebration. Akin, tingin ko, more of day of uncertainty. Pero kahit na nga, parang fortress yung Kapitolyo ng US, meron pa rin mga tao, kasi unang-una, may 25,000 National Guardsmen. O di para ka na rin may 25,000 na umaten na mga tao dun sa inauguration. Kasama na rin dun yung mga members ng Congress, Supreme Court, yung mga staff nila, yung mga security nila, yung pamilya nila. Kaya meron pa rin masasabi mo crowd. Pero hindi kagaya ng mga thousands. Kaya yung dalawa, si President Biden at saka si Vice President Kamala Harris. Ganda ng pangalan, Kamala. Parang Camelot. Nung bumaba sila sa kotse during the parade, si President Biden, pinupunta niya pa yung mga nandun sa sidewalk. Safe naman kasi nga puro nga security nandun eh. Yung isa nga, pinuntahan niya pa yung yung mga nagpupursu ng kanyang kandidatura sa CNN, yung isang anchor at reporter ng CNN, nilapitan niya pa eh. Nakakatuwa rin panuurin sila kahit na nga nasa gitna ng pandemic at nasa what President Biden describes as uncivil war na kailangan na raw tapusin. Sa kanya pong talumpati bilang pang-apat na 46 president ng Estados Unidos, siya ay nanawagan po ng pagkakaisa. At siya ay nanumpa bilang presidente ng isang bansa na ngayon ay nasa ilalim ng isang pandemic at isang tunay na malalim na paghahati ng mga Amerikano. Ang nag-take nga pala ang nag-administer po ng oath of office kay President Biden ay si Chief Justice John Roberts. Hindi ko na maalala kung sino nag-administer ng oath kay Vice President Kamala. Sino na nga ba? Si Justice Sonia Sotomayor. Siya naman yung kay Vice President Kamala Harris. Nakita po natin umatin yung Presidente Obama, saka yung kanyang kabiyak na si Mrs. Michelle. Umatin din si President Bush, saka yung kanyang kabiyak. Pati nga yung dating Vice Presidente si Dan Quayle. Sino nga ba naging presidente si Dan Quayle? Si Carter ba? Hindi ko na maalala, tagal na yun, saka may edad na rin. Dati, makisig na makisig to. Batang-bata pa siya noon. Tapos nakita nga natin yung si Lady Gaga. Kaganda pa ng mga suot nila. And of course, pagandahan ng mga face mask. Iba-ibang face mask ang makikita nyo. Nandun din si President Clinton. Sama of course yung kanyang kabiyak
na tumakbo ring presidente, si Hillary Clinton. At umattend, siyempre, yung vice presidente dati, si Mike Pence at ang kanyang kabiyak na si Karen Pence. Hindi ba binabatikas po si Vice Presidente Pence na mga kaalyado naman nila dati, ni kaalyado ni Mr. Trump. Kasi itinuloy niya yung tungkulin niya na mag-convene ng Congress para bilangin yung electoral votes. Kasi gusto ng grupo ni dating Presidente Trump, i-reject mo yung mga hindi totoong boto. Yung problema nga lahat ng mga pinayo sa hukuman palagi nadi-dismiss. Paano ba yan? Pero hanga din ako sa kanila. Talagang paniniwala nila, dinaya sila. Kaya sabi nga natin, talagang malalim ang pinaghuhugutan ng kanilang mga reaksyon laban dito sa eleksyon. Kaya kung tingin natin po dyan, karamihan kasi doon, parang ito yung mga sinasabing they're advocating for white supremacy. Parang ang feeling siguro nitong mga original na mga Amerikano. Kasi nga, di ba, pumasok na lahat ng mga immigrants May blacks, may Mexicans, may Filipino, may Indians, lahat. At sila yung mga Amerikano na rin ngayon. Parang mas marami na yata yung immigrant sa kanila. Kalimutan nila, immigrant din sila. Galing kayo sa England, di ba? Kayo ang katotohanan yan, ang native, yung mga Indian, ang tinanggalan nyo ng bansa nila. Sa kanila yan, mga Indian. O yun, sa tingin natin, yun ang reason kung bakit meron tinatawag na white supremacy. Ayaw nila ng mga immigrants. Meron na nga silang naging black president. Ngayon naman, merong black vice president. Yun ang tinatakot nila. Ito yung mga naniniwala hanggang ngayon na dahil puti ka, superior ka. Ay, no. Walang katapusan yan. Naman tingin naman natin. Kanina, in-interview tayo ni Erwin Erwin Tulfo. Saka yung ibang dyaryo, humingi rin ng ano rin bang aasahan natin sa pag-upo ni Presidente Biden bilang Pangulo ng US. Kasi sinasabi ng mga kritiko na hindi maganda yung ating relasyon sa Estados Unidos. At merong sinight na history kung paano nagsimula yan. Mamaya, pupuntahan natin yung history yan at sasabihin naman natin ang ating posisyon dyan. Kung paano ba naging anong relasyon ng ating pamahalaan, like for instance, kay President Trump. And in general, sa pamahalaang Estados Unidos. So after a short break, we will get back to you.
O tingnan po natin yung history. Yung sa 4 na taon ng panunungkulan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, kung ano ba ang naging relasyon. Kung matatandaan nyo, 2 buwan pa lamang siya nakakaupo. Nakarinig na tayo ng mga mahanghang na salita sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At medyo, hindi lang medyo, nireakan niya si President Barack Obama at natawag niya ng SOB. Kasi, ito naman kasing si President Barack Obama. Kinikriticize siya sa isang public gathering, convention, inatina natin. Sama tayo doon Kaya nagalit siya. Sabi ni Presidente, we have long ceased to be a colony. Matagal na kaming hindi colony ninyo. Hindi kami nasa ilalim nyo. Sabi niya, I do not have any master except the Filipino people. Isa lang ang aking boss. At yan ang sambay ng Pilipino. At hiningi niya yung respeto sa mga Amerikano. At talagang binanatan niya si President Barack. Alam niyo, maraming hindi yata nakakalam sa inyo. Although nailabas naman ito sa TV noon. During that episode na yun, alam niyo ba na hinarang ko si President Barack Obama? Kasi nag-react ako nang makita kong during the conference, hindi ko na matanda kung saan bansa yun Nakaupo doon yung mga heads of state sa lamesa. Mahaba Medyo parang pabilog. Itong si President Barack Obama, dinaanan niya lahat. Kinakausap niya, kinakamayan niya. Nilampasan niya si Presidente Duterte. Siyempre, bilang Pilipino, medyo nabastusan yata tayo doon. Lahat po kami nila Secretary Sani Dominguez, Senador Bongo, nandun kami, nagulat kami lahat. Tapos, alam niyo naman ako, hindi niyo rin ako mapigilan. So sabi ko, kausapin ko itong presidente ito, bakit ganyan siya. Malaman niya kung bakit nagsasalita sa presidente sa kanya ng gano'n. So, kami yung aming lamesa, malapit lang mo dun sa heads of state. Siguro sabihin nyo, mga 3 metro lang ang kalayo. So, nakatayo ako doon. Tinitingnan ko siya. Nakalampas sa presidente, nilapitan niya na yung sa Australia yata, kung sino pa. Pagdating niya sa dulo, siyempre, meron ng mga US security, lalaki pa ang tao, tatangkad pa sa kanya. Lalaki pa, kung baga, mga hunks. So, ginawa ko, malis ako sa mesa, pumosisyon ako, na pagbalik niya sa kanyang upuan, kasi nandun siya sa may dulo, bandang dulo Na pagbalik niya, siyempre, kasi nga parang halos circular Na pagpunta niya doon sa pinakadulo, di siyempre babalik siya. He will have to make a turn about face. So I position myself doon po sa dadaanan niya. At bago nakakilos yung mga security, nakasingit ako. Sinalubong ko siya. Wala siyang choice Sabi ko, Mr. President, nagpakilala ako kung sino ako at kung anong posisyon ko. At nag-usap po kami, sinabi ko sa kanya, the reason why. Yan, tagal ho namin nag-usap. At yung kamay ho namin, hindi niya naman tinanggal yung pagkakakamay niya sa akin. Kaya nga dami nagbibiro, mukhang meron kayong relasyon na dalawa.
niloloko ko. Binidyo pa ni, hindi ko na malaman kung sino nag-video, pinadala si Secretary Sanima o si Secretary Bongo o Senador. Anyway, pinaliwanag ko sa kanya. Eh siya naman, nagpaliwanag din ng kanya side. After that, parang wala namang nag-usap sila after a while. Parang, alam niyo naman si Presidente naman, mabait na tao. Hindi naman ito pala away eh. Si Presidente Duterte, kung ayaw mo sa kanya, ayaw ko rin sa'yo. Wala. Ganun o yun. Pero hindi siya bastos. Anyway, so, yun ang naging relasyon. And lumabas na nga si Presidente Trump. At kinongratulate ng mga ganyang presidente yung pagkapanalo niya. Tinatanong nga pala ako kanina, nag-congratulate na ba si Presidente Duterte kay President Biden? Sabi ko, wala akong personal knowledge. Sabi niyo na lang Secretary Roque, hindi ko alam. So anyway, after that, nag-usap po sila ni President Trump, medyo okay naman silang dalawa. Kahit na nga, yung naging patakaran ni Presidente, medyo naging warm sa China at sa Russia na historically naman, hindi naman kasundo ng Amerikano. At kahit na nga meron tayong sigalot dyan sa South China Sea, si Presidente ay nagkaroon ng policy na, basta kami may arbitral award. Kaibigan tayo sa ibang bagay. Pero dito magkaribal tayo rito. Pero pag-usapan natin yung pagkakasunduan natin. Baka dun muna tayo magkasundo. Samantala, itong si Presidente Duterte at saka yung relasyon niya sa Amerikano, ki President Trump, okay siya. Pero ang problema, yung mga Democrats, mga legislador doon, binabanatan siya sa kanyang human rights violation. Katunayan, di ba, sinabi ko nga kanina kay Erwin Tulfo kita nyo, meron silang pinasok doon sa national budget nila na hindi po pwedeng papasukin yung mga officials ng Duterte administration na involved dun sa sinasabi ng violation of human rights at ng mga nagtatanggol nito. Kasama pa nga tayo dun sa mga sinasama daw, hindi umano. Hindi naman natin alam yun. At kung matatandaan nyo, pati nga si Senador Ronald De La Rosa, tinanggalan ng visa, di ba? O di siyempre, bumanat na naman si Presidente. Tanggalin ko yung U.S. Visiting Forces Agreement with the Philippines. At nga noong Pebrero, pinadala ng notice ang Amerikano with its intention to terminate the treaty. Naku, umani naman ang mga sa kritiko yun. Pero si President Trump naman, characteristically sa kanyang estilo, well, if they would like to do that, that's fine. We'll save a lot of money. Sabi niya. Maganda ang relasyon namin para sa kanya. Pagkatapos, nag-grant naman ng pardon nitong si Presidente kay U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Ito po yung na-convict dahil may pinatay na isang transgender na si Jennifer Laude. Kasi daw, para kay Presidente, mukha namang unfair ang tratamento nyo rito. Kaya pinardon ko. Karapatan niya naman yun. O di siyempre, umana naman ng kritisismo yun. Pagkatapos, inimbitahan nung si Presidente Duterte. Pumunta ron sa inauguration niya. Hindi pumunta. Iniimbita ng official, pumunta, ayaw pa rin. Ayaw talaga niya na. Sabi ni Presidente, anong gagawin ko doon?
Ang madalit sabi, after that, tandaan niyo yung sa State of the Nation address ni Presidente, binanatan niya Amerika na naman sa harap ng ambassador ng US. Ambassador Kim. Sinabi niya yung tungkol sa Balingiga Bells. Pero naibalik naman kaagad yun after 1 year and a half. Ako na sabi, ang tingin ng mga kritiko, nako, sabi niya, patay tayo. Yan si Biden. Democrat yan. Ang mga Democrats, galit si Presidente, masisira yung relasyon natin. Ano bang tingin natin? Alam niyo, sabi ko nga kay Erwin Tulfo kanina, ang patakaran ng lahat ng bansa ay based sa kanilang interes. Lahat ng country will treat you depende kung kailangan kanila o hindi at makakabuti sa kanilang interes. Kaya sabi natin, strategically and historically, yung Amerikano kailangan talaga Pilipinas. Maganda ho kasi yung lugar natin geographically. Saka matagal na rin yung pinagsamahan natin eh. Kaya sa tingin natin, kahit na si President Biden Democrat, hindi mababago. Ganun pa rin yung relasyon natin. Basta ang mahalaga, yung pong policy ni Presidente na kaibigan tayo sa lahat. Wala tayong kaaway. Pero, may pasubali naman eh. Pero, huwag niyong pakikialaman yung aming internal affairs. Sapagkat yan ay kinikitil nyo, sinisira nyo, sinasalakay nyo, nilalabag nyo yung aming kasarinlan o sovereignty. Pag ginawa nyo yan, kahit magkaibigan tayo sa ibang mga bagay, ay mag-aaway tayo. Hindi na tayo alipin, hindi tayo sunod-sunuran gaya ng mga panahon. Iba na. O yun. O kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan yung susunod na presidente, kasing tapang niya, kasing bait niya, matapang na, matalino pa, magaling pa mag-strategize. O yun, kaya nga gusto natin si Mayor Sara eh. Kasi parehong style. Anyway, mukhang inaabot na naman tayo ng oras. So, papaalam muna tayo sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Pansamantala nagpapaalam hanggang bukas na muli. 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. At nagpapaalala sa inyong muli na magsuot po kayo ng inyong face mask, ng face shield. Wash your hands frequently and thoroughly for 20 seconds with soap and water. Observe a minimum of 2 meters distance or 6 feet. And be healthy. Have a strong body. You have a strong body, you have a clear mind. And how do you do that? Oh, well, you want to have a clear mind? Matulog kayo ng tamang oras para maganda yung pag-iisip nyo. Gusto nyo malakas ang katawan, kumain kayo ng maraming nutritious food, vegetables, fruits, minom ng maraming tubig, mag-exercise. Hindi po ba? And huwag niyong kalilimutan na kayo po ay mananalangin at magpapasalamat tayong lahat sa binigay sa ating buhay ng dakilang lumikha, sino man at ano man siya, ng pagkakilala natin. At tayo po'y humingi ng gabay, ng alalay sa ating ginagawang pag-inog sa araw-araw dito sa balat ng lupa. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.